Masayang araw mga ka-PL! Naku, naloko na. Nagkapatong-patong na po ang problema ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ha? Ang sakit na sa ulo nito, bes. Ha? Ang sakit na sa bangs nito, te. Ha? Tatlong tanggapan na po, mga kababayan, ang naniningil na kay Bongbong Marcos. Etong tatlo, isa po ang hinanaing nila, mga kababayan, ibalik ang pondo sa kani-kanilang mga tanggapan. Una, 60 billion po na nagmula po ang pondo sa PhilHealth. Kinuha po ni Mr. President, iniligay po sa National Treasury. Nangako si Mr. President sa PhilHealth na isosoli niya di umano ang 60 billion pesos na hanggang ngayon hindi pa napapasakamay ng mga taga-PhilHealth. Kaya sinisingil na siya. Kinakalampag na po ang tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas na Mr. President, baka naman isoli nyo na po yung 60 billion pesos namin. Kailangan namin yan. Maraming mga kababayan ang makikinabang dyan. Pero nakinig ba si Mr. President, mga kababayan? Wala. Yung mga taga-PhilHealth, nga. Kawawa naman. Kasi kayo pumayag kayo na kuhanan yung pondo ninyo Ayan tuloy. Kayo ang naiipit sa mga gastusin. Pangalawa, mga kababayan, kani-kanina lang po, napag-usapan po natin ang DepEd. Pinababalik na rin po sa kanila. Nais na po nila mapasakamay ulit nila ang tumataginting na 17.7 billion pesos na magagamit po sana ng mga kabataang mag-aaral sa buong bansa. Kinuha din po ni Bongbong Marcos, mga kababayan, inilagay niya rin po sa National Treasury. Hinihingi na rin po ng DepEd, mga kababayan, na Mr. President, akin na ang 17 billion pesos. Kakailanganin na po namin yan. Sumagot ba si Mr. President? Nakatakip ang tenga. Ni lingunin ang DepEd, hindi ginawa ni Mr. President. Nagbingi-bingihan na naman itong mama. Pangatlo, naku, eto matindi, mga kababayan. Di hamak na mas malaki doon sa dalawang ahensya na nabanggit ko po, mga kababayan. Eto, pinakamatindi. Sasakit talaga ulo ni Marcos nito, mga kababayan. Kapag hindi niya ito ibinigay, baka ang mga tauhan nitong mga nasabing ahensya, naku, baka lumabas ng kalsada. Mag-ingay, hindi ho biro ang dami niya, napakarami. Lalo na't nalaman ng taong bayan. Halimbawa lang galing sa DepEd. Naku, lumabas yung mga guro. Halimbawa lang naman. Bagamat alam natin malabo mangyari, pero pwedeng mangyari. Diyan sa tawag nito, sa PhilHealth, pwede rin mag-ingay, lumabas sa kalsada. At ang pangatlo, pwede rin itong tanggapan na ito na ihahatid ko po sa inyo, mga kababayan. Eto na, pasensya na, tapahaba na naman po yung ating intro. Eto na, malalaman nyo na po kung sino-sino ito sila, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at click na rin po ang notification bell. At higit sa lahat, huwag niyo pong kakalimutan
Paki-share po itong video na ito para malaman po ng ating mga kababayan kung gaano po nila pinaglalaruan ang kaban ng bayan at higit sa lahat, iba't ibang pondo ng tanggapan ng mga nabanggit ko kanina, mga kababayan. O eto na po, basahin na po natin. Naku, Marcos naman, ano ba? 107 bilyong pondo ng PDIC. Naku po, ipinababalik. Kita nyo na. Nanawagan si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa pambansang pamahalaan na ibalik ang 107 bilyong pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na inilipat sa National Treasury kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth. Nako po, PDIC. Kalampagin din po ninyo ang Korte Suprema. Kasi kung dedirekta ho kayong kakalampag sa tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas, walang tenga ron. Hindi kayo maririnig doon. Laging tulog kasi laging puyat. Hindi kayo papakinggan sa madaling salita. Kinakailangan dumulog po kayo sa pinakamataas na hukuman. Walang iba kundi ang Korte Suprema. Yan. At ang Korte Suprema na mismo ang kakatok, ang mananawagan sa tanggapan ng Office of the President para siguradong maibabalik yung inyong 107 billion pesos. Ganun lang. Eto pa, ayon kay Rodriguez, kapwa labag sa konstitusyon, kita nyo na ang paglipat ng pondo ng PhilHealth at PDIC dahil ang salaping ito ay may tiyak na layuning itakda ng batas. Sa kaso ng PDIC, malinaw aniya na ang 100 billion ay nakalaan para sa proteksyon ng milyon-milyong bank depositors at hindi dapat ginagamit sa ibang gastusin ng gobyerno. Kita nyo na? Posible pong umatras ang mga maraming depositor ng mga iba't ibang bangko, mga kababayan. Dahil kinuhanan po nila ng pondo ang PDIC na nagsisilbi pong proteksyon para sa mga depositor. Aba, kung ganun, halimbawa ako, depositor ako. Hindi naman po ako depositor. Yung sweldo ko lang, pumapasok lang sa bangko ko, wini-withdraw ko kaagad. Ilalagay ko na lang sa, sa kesame ng bahay ko. Ngat-ngatin ng daga. Joke lang. Di po ba? Halimbawa, ako, depositor ako. Mga ngambaho ako, mga kababayan ko po. Milyon na po ang laman ng bangko ko. Paano pag nabangkarote yung bangko? Naku, paano na yung pera ko? May susoli ba ng PDIC ang kabuuang halaga ng aking pera? Baka bigyan lang ako ng 30% dahil wala na silang sapat na pondo. Di po ba, mga kababayan? O ito pa, matatanda ang idineklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema ang probisyon ng 2024 National Budget na nag-uutos sa mga GOCC o government-owned and controlled corporations na isumite ang kanilang access funds sa National Treasury pati na ang DOF circular na nagpapatupad nito, mga kababayan. Hanggang dyan lang po natin ito babasahin. Maliwanag na po sa atin, mga kababayan, na hinihingi na po
Ayan. Ng PDIC ang pondo nila kay Bongbong Marcos. Naku, naloko na talaga. Bongbong naman. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit mo pinagbabawasan ng pondo yung iba't ibang tanggapan at inilagay mo sa National Treasury? Ano ba ang motibo mo, kuya? Ano ba naisipan mo? Saan mo gagamitin? Nire-reserva mo ba? Meron ka bang paglalagyan na magagandang proyektong pakikinabangan ng ating mga kababayan? Hanggang ngayon, wala ka pa naman nagagawa. Kahit isang poste ng tulay, wala. Yung tulay sa Bukana Bridge, inangkin mo pa. Walang yan naman talaga, oo. Ang kapal mo rin no? Di ba, mga kababayan? Yung tatlong tanggapan na po, naniningil kay Bongbong Marcos Isosoli niya pa kaya yun? Saan kaya mahahagilap yung pera na yun? Ang tanong kung mahahagilap pa ba? Baka umabot na po ng pagtatapos ng kanyang termino. Nga, yung tatlong ahensya na yan. Walang maisosole na kanilang mga pondo sana kung milyon lang. Bilyon po ang halaga. Napakalalaking halaga po, mga kababayan. At higit sa lahat, unconstitutional po ang ginawa ni Mr. President. Di ba? So anong gagawin? Ninyong tatlo, kayong tatlo na mga naniningil kay Bongbong Marcos, anong gagawin ninyo? Kalampag na lang ng kalampag, ingay na lang ng ingay. Wala kayong gagawing hakbang. Paano matatauhan yung adik kung hindi nyo gagawa ng aksyon? Alam nyo po, ang taong gumagamit, may tama na po sa utak yan. Wala na po sa matinong pag-iisip yan. Kahit nga yung pananalita niya, hindi niya na maidiretso Hindi niya malaman kung paano niya sisimulan yung kanyang mga testimonya, yung kanyang pahayag ng walang kodigo. Yan, Walang kodigo siya, laging may papel na binabasa. O may keywords na sasabihin o tinitignan para maidire-diretso niyang sabihin yung mga nais niyang sabihin. Kasi po, wala na, puro lumot na po yung utak niyan Lumot na puti, pulbos. Residue, ika nga. Wala na. Hindi na makakapag-isip na maayos yan. Kita nyo, pagka na-ambush interview yung mama na yan, di ba kung ano-ano sinasabi? Dubi-dubi-dap-dap? Di ba? Wala po sa focus Pero wag natin siya sisihin dahil sa gumagamit umano siya ng pulburon ayon sa kanyang kapatid. Baka lang naman, meron din siyang sakit sa kidney. Yan. Kasi ang tao, kapag merong kidney yan, total, sinabi niya naman na isa lang daw kidney niya, at ayon din sa mga usap-usapan, matagal na panahon, di naman itong mama na ito ay may dinaramdam sa kanyang kidney. Nawawala din po ang focus ng pag-iisip ng isang tao kapag meron pong tama ang kanyang kidney. Alam po ng mga doktor yan, isa po yan sa mga sintomas, nalulutang, kita nyo lutang siya, hindi niya malaman kung ano sasabihin niya. Kasi meron po siyang tama sa kidney. Yan ang usap-usapan noon matagal na. Di po ba, mga kababayan, pero sa palagay ko talaga, naubos na sa pulburon yun. Kawawa naman itong mga tanggapan na ito. Hoy, kalampagan nyo ng kalampagan, kayo rin. Kayo rin, bahala kayo. Masisisi kayo ng inyong mga miyembro katulad ng sa PhilHealth. PDIC, masisisi din kayo ng mga depositor. At kayo din, DepEd, nako, marami pong magyaw-yaw niyan na mga guro. Mga magulang, na mga mag-aaral na mga bata. Ano ba yan? Ba't walang libro?
Ba't ganun? O, nasaan yung pondo pala? Wala na, kinain na po ng mga buhaya. Di po ba? Eto pa isang balita, mga kababayan, ako po. Diyos ko naman. Bongbong Marcos pa rin. Walang iba, mga kababayan. Bongbong Marcos pa rin. Naku po, ito na naman tayo. Nangako na. Naku, talaga lang ha. Matutupad kaya itong kanyang pangako, mga kababayan? Puro pangako itong mama na ito eh. Ang dami ng pangako nito eh. O siya, basahin ko muna bago po tayo magbigay ng reaksyon. Eto na ho. Bongbong, may pangako muli sa taong bayan. Kita mo, muli. Doon pa lang may pangako muli. Hindi lang isang beses na nangako. Hindi lang dalawa, maraming beses talaga. Nangako muli sa taong bayan, ibabalik ang pera ng taong bayan. What? Saan mo kukunin? May tinago ka? May reserva kang pera dyan? Ito. Muling iginiit ni Bongbong Marcos Jr. Ang kanyang pangako sa taong bayan kasunod ng utos ng Court of Appeals na i-freeze ang 280 banks accounts. Ayan. 200 insurance policies. 3 securities accounts. At 8 aircraft na iniuugnay sa Silver Wolves Construction Corporation, Skyyards Aviation Corporation at kina Congressman Eric Yap at Edvic Yap. Ayan. Ayon sa Pangulo, mahalagang hakbang ito upang maprotektahan ang pondo ng bayan at matiyak ang pananagutan. Sandali. Ang ganda na naman sinabi niya. Para daw, para daw sa mahalagang hakbang, mga kababayan, na maprotektahan ang pondo ng bayan. Diyos ko naman, Mr. President, ang pondo ng PhilHealth nananahimik po sa kanilang tanggapan. Yung 60 billion, hindi nga lang 60 billion yun Diba? O sige, 60 billion na lang para wala tayong pagtatalunan. Kasi naman talaga maingay ngayon Yan ang pinag-uusapan ngayon, 60 billion ng PhilHealth Nananahimik ang pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 60 billion. Anumang oras, pwede nilang gamitin yon. May magagamit pa kaya sila ngayon? Nagtatanong lang ako Hindi ko sinasabing wala na sila magamit. Nananahimik din po ang pondo ng DepEd na nagkakahalaga ng 17.7 billion. Pinakialaman nyo po at ang PDIC 107 billion. Nananahimik din, gagamitin din nila. Pinakialaman po ninyo nasaan po yung sinasabi mo na protektahan ang pondo ng bayan? O sa bagay, iba't ibang tanggapan naman yon. Labas naman talaga yun sa pinakapondo para sa bayan, kundi itong sinasabi mo na bawiin yung mga, ewan ko lang kung talaga bang lihitimo na mga mula ito sa kaban ng bayan itong sinasabi niya, 280 bank accounts, no? Bank accounts lang, baka wala naman laman din yan. 22 insurance policies. Yung mga nabanggit kanina, baka wala rin naman pondo yan. Di po ba? Ito pa, magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot. Taragis, hindi nga napanagot yung pinsan mo, pinangalanan na Titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Maniniwala kayo? Mga kababayan, kapani-paniwala ba? Ang sinasabi nitong ating presidente, mga kababayan, kapani-paniwala ba
Baka naman ginogoyo na naman tayo nito. Mahilig manggoyo tong mama na to, tandaan ho ninyo. Mahirap pong maniwala sa taong meron na pong maraming pangako na hindi naman natutupad. Higit sa lahat, meron pong bagahe. Sabi nga ni Tatay Digong. Kasi ang tao kapag may bagahe, wala na po sa matinong kaisipan yan. Bagahe, hindi bagahe literal, bagahe ba na pulboronic, addictus, benedictus. Nako nga naman talaga, oh. Nako, Marcos. Sinisingil ka na ng 3 tanggapan, sakit sa ulo niyan. Kung ako sa'yo, kung hindi mo na kayang ibigay ang mga malalaking pondo na yan, hindi mo kasi alam na kung saan mo hahagilapin yan eh. Hindi ka naman pwede magdagdag na pondo, taon-taon. Talagang naloko na, lalo masisira ang ekonomiya natin yan. Hindi pwede. Saan mo hahanapin yung napakalaking halaga na yan? 107 billion sa PDIC, 60 billion sa PhilHealth, total na 167 billion. Oh, tapos meron pang 17.7 billion naman sa DepEd. Ang laki na yan eh. Baka meron pang ibang tanggapan na pang pinagkukuhanan ninyo. Natahimik lang ngayon. Ay, maliban pa po yung sa sa GSIS, tsaka sa nga yun, yung nakuhanan di umano ng pondo para doon sa Maharlika Investment Fund na kamusta na kaya yung Maharlika na yun, tumahimik na. Ang dami yung pera doon. Di ba, mga kababayan? Nasaan na ho nila dinala yung Maharlika na yan? May karapatan ba tayong hanapin yon? Naman. Meron po eh. Meron eh. May ambag tayo ron, mga kababayan. At sabihin mong sintimo lang yan. May ambag pa rin po tayo. At hindi lang sintimo, yung ambag natin ron, napakalaki ho. Kaya may karapatan po tayong kalampagin yung tanggapan ng ating Pangulo. Hindi ba? Di ba? Hoy, Mr. President! Nasaan ang pera ng 3 tanggapan? Tapos kayo, may pangako ka na naman. Isusuli mo ang mga perang ninakaw sa taong bayan. Isusulat namin sa tubig. Ha? Ililista po namin sa tubig. Mr. President, di na po kami aasa. Dahil kilala ka na po na mambubudol. Di ba? O ito pa isang balita, mga kababayan. Larong kingkoy-kingkoyan po ito. Ha? Saan? Sa ombudsman, mga kababayan, maglalaro sila ng kingkoy-kingkoyan. Ito iimbestigahan ng Office of the Ombudsman, nako, ito na. Leyte Representative Martin Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos. Sino daw iimbestigahan? Yung magtsuhin. Saan iimbestigahan? Sa Ombudsman. Sino po ang tao sa Ombudsman? Kainuman lang nila. Kasalo nila sa hapagkainan, mga kababayan. Ha? Sa isa pang layman terms, hinga nga, mga kababayan, kaututan dila, ika nga. Ito pa, kasunod ito ng report ng PCIJ kung saan tinawag ang 2 kongresistang pork barrel kings. Sinasabing umaabot sa, laking halaga po, 1.2 trillion ang allocable fund ni na Marcos at Romualdez simula noong 2022 hanggang sa kasalukuyan, mga kababayan. Tinuguriang bagong pork barrel ang allocable fund kung saan ehekutibo ang nagtatalaga at nagdidesisyon kung paano gagastusin ang pondo. Sino daw po ang nagtatalaga at nagdidesisyon kung paano gastusin ang pondo?
ang ehekutibo. Walang iba, dawit na naman si Bongbong Marcos dito sa 1.2 trilyon ng magtuhing Sandro Marcos at Martin Romualdez, mga kababayan. Grabe, ang lala na po sa Pilipinas, mga kababayan. Napakalala na po ng mga korupsyon. Kalalaking halaga po, mga kababayan. Grabe sila. Wala po silang kabusugan, mga kababayan. Punong-puno po yung kanilang kaban ng limpak-limpak na salapi. Paano nila uubusin yung pera na yan? No? Mauubos ba nila yan? Ha? Saan nila dadalhin yan? At ang hirap po itago niya, napakarami niyan eh. Magkakasya ba sa isang bangko yan? Hindi ho eh. Napakaraming bangko niyan, mga kababayan. Ayan ang tanong. O, nasaan na ngayon yung pera na yan? At dito po tayo sumentro sa pag-uusapan natin, mga kababayan, sa investigasyon nitong magtsuhin. Sige, sabihin natin ganun. Dadalhin sila o ipapatawag sila sa ombudsman. Iimbestigahan. Executive session na naman. Hindi po nila isa sa publiko ang investigasyon. Blind na naman po tayo. Hindi na naman po natin alam kung ano ang mga pinag-uusapan nila. Kung ano rin ang sinasagot nitong dalawa. Kapanipaniwala ang investigasyon na ang mag-iimbestiga ay tropa rin nila. Ano? Naglalaro sila ng kingkoy-kingkoyan? Ginagawa nilang tanga mga tao, mga kababayan. Akala siguro nila, mauuto nila tayo. Kasi nga, di ba, ang sigaw ng karamihan nating mga kababayan, tayong lahat, imbestigahan si Martin Romualdez, imbestigahan si Sandro Marcos. O eto na. Meron na nga mangyaring investigasyon sa ombudsman nga lang. Sila ho yan eh. Meron bang maniniwala sa investigasyong gagawin nila? Ang naman, para namang sasabihin lang dun sa loob. Ano ba pre? Talo-talo na ba tayo? Siyempre sasabihin nung mas mababa, tauhan lang, tuta lang, aso lang eh. Natural hindi pare. Trupa tayo eh. Hindi tayo pwedeng magtalo-talo. Kaya nga hindi natin ito isa sa publiko. Tayo-tayo lang makakarinig dito, pre. Maglalabas na lang tayo ng resulta. At syempre, negative kayo. Ano na? Maniniwala ba tayo sa investigasyon na ito? Kahit siguro grade 6 pag nalaman itong ganitong pag-iimbestiga o gagawin na ng investigasyon, matatawa na lang eh, mapapamura pa eh. Grabe ito mga to. O ito pa isa, dagdag ko po mga kababayan. Dibaga, nasabi po ni Ruben Aguanson na diba, naging kayo nga ni na pagkakaintindi po nating lahat doon, si Llamas at saka si Risa Hontiveros, ganun di umano noon. Si Ruben Aguanson po ang may sabi, hindi naman po tayo may sabi. O ito, basahin ko lang po itong kapiraso. Ito ang idiniin ni Ronald Llamas sa panayam sa PGMN. Aniya, hindi naging sila ni Senator Risa Hontiveros. Patay ka dyan. Si Risa Hontiveros. Dinidikit lamang umano sa kanya si Risa Hontiveros dahil matagal silang close. Ayan. Ronald Llamas, hindi naging kami ni Hontiveros. Close lang kami. Yan ang sabi ni Ronald Llamas. Ano po?
Ang sabi ni Ruben Agbanson, nirepost niya po itong mula sa Feed Your Mind Incorporated, mga kababayan, na pahina ng Facebook. Oh. Ito po ang sabi ni Ruben Agbanson. Ayan, nakikita nyo naman, no? Oh. Butigon. Bakakon. Sinungaling. Ayan. Simple lang. Sinungaling daw po kayo, sir. Ronald Llamas. Hindi daw po totoo na hindi kayo magjowa ni Risa Hontiveros. Naku po, grabe. Sinungaling, ibig sabihin, maraming alam itong si Ruben Agbanson tungkol sa relasyon nitong dalawa. Ano, mga kababayan? So, wala na. Sa bagay, karapatan man nila yan kung magjowa sila. Karapatan nila yan kung mag-ana-ana sila. Karapatan nila yan kung magbimbangan sila. Mga kababayan, wala tayong question dyan. Buhay-buhay nila yan. Kaligayahan nila yan, mga kababayan. Pero, mahihirapan si Ronald Llamas na pasinungalingan ang lahat ng mga sinasabi ni Ruben Agbanson kasi maaaring marami itong nalalamang baho dito sa magjowa di umano. Hindi po ba, mga kababayan? Ayos. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.